Alam mo, Susan at Juancho, kung minsan sa mga patapong bagay pa tayo, makakatagpo ng kakaiba. Samahan mo, Kuya Kim, ng napakalikot na isip. Pwedeng nakakamangha ang kalabasan. Ang katangian na yan at kakayahan na gindaan para ang mga obra ay maging buhay na buhay. Yan ang kwentong inalam ni Marisol Abduraman. Pulido ang bawat disenyo. Maging ang maliliit na parte, detalyado. Mula sa hininang na tanso, pinorma sa hugis na gusto. Kahangahangang mga obra ang nabubuo. Sa Navotas City, nakatira ang brass sculptor na si Bernie Glomar. Doon kasi sa probinsya, mahirap lang kami doon. Hindi naman kami pwede bumili ng mga laruan. So, ang ginagawa namin, kami na mismo ang gumagawa, yung ano ng nyog, yung pinakadahon niya. Ginagawa namin yung parang kalabaw. Nang magkaedad, ipinasok siya ng kapatid bilang houseboy sa pamilya ng isang tanyag na brass sculptor. Hindi akalain ni Bernie na dito magsisimula ang kanyang karera sa visual arts. Naging helper nila ako, katulong-tulong, maggupit-gupit, hanggang sa naturuan ako ng isang welder niya ng maghinang. Sabi niya sa akin, kailangan matutukan ito kasi lalo na wala ka naman pinag-aralan para pag dating ng araw, kahit saan ka magpunta, dala-dala mo na to. Matapos ang halos 15 taon na pag-apprentice, nagdisenyo sa Bernie na gumawa ng sarili ng sculptures noong 2017. Kaya pa nga ng misis ko kasi hindi pa raw di ko raw kayanin. Sabi ko di subukan lang. Nanghiram lang siguro kami ng 10K para makapagsimula lang. Yun, awa ng Diyos, tuloy-tuloy naman. Isa sa mga unang naging obra ng Bernie ay pinamagatan niyang Tatay. Inspirasyon daw nito ang kanyang ama na magsasaka. Karamihan sa mga obra ng Bernie tungkol sa pangingisda at trabaho niya noon bilang pedicab driver. Mayroon na nakaka-ano ng trabaho ko, may nagkakagusto na. Siyempre, natutuwa naman ako, alam mo, pag may umorder, itutuloy ko na to. Dapat alam mo na ginagamit ang brass o tanso noong pang sinaunang panahon. Sa Musang Cave sa Sierra Madre, nahukay ang isang karayom na gawa sa brass. Tinatayang mula pa ito noong 2680 BC. Kasama rin ang brass sa kinakalakal noon sa iba pang bansa, kabilang na ang ginto at iba pang metal. Isa sa mahalagang parte ng sculpture na ito ang mga dahon sa puno. Pinakita sa atin ni Bernie ang mabusising paggawa nito. Mula sa isang sheet ng brass, sinukat muna niya ito sa kaginupit ng pahaba. Gamit ang metal shears, gunupit naman si Bernie ng nasa kalahating pulgadang brass. Hininang niya ang brass rods at idinikit sa maliliit na brass sheet gamit ang borax. Ito ang magsisilbing tangkay ng mga dahon. Hininang ulit ng Bernie ang gilid ng brass sheet para mabuo ang korte nito. Gamit ulit ang brass rod, pinagdikit-dikit ni Bernie ang mga dahon, saka inayos ang hugis nito. Pwede nang idikit sa sculpture ang ginawang mga dahon. Isa sa malaking project ng Bernie ang mangrove sculpture na ito na may sukat na 8 feet. Umabot daw sa 2 linggo ang paggawa nito at nasa 700,000 pesos ang halaga. Ang presyo ng kanyang mga obra ay nakadepende sa disenyo, sukat at tagal ng paggawa. Pwedeng pasadya ang disenyo o kaya'y bilhin na ang ready-made sculptures. Para kay Bernie, malaki ang may tutulong kung susuportahan ang mga local na artist gaya niya sa kanilang sining. Gawang Pinoy talaga to eh. Ba't ka pa bibili ng gawang iba? Eh meron naman tayong dito sa atin, mga Pinoy, na halos marami naman magagaling talaga. Mula sa maninipis na tanso, unti-unting nabibigyan ng bagong korte at hugis. Sa tulong ng mga malikhaing kamay ni Bernie, ang kanyang mga obra'y buhay na buhay sa ganda. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong dapat alam mo.